Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang action thriller film na, Cleaner. Tara't panoorin natin. Sa isang tahanan kung saan laging nag-aaway ang kanyang mga magulang, ang batang si Joey ay natatagpuan lamang ang kaligayahan sa pag-akyat sa mga kabinet sa kusina at pag-upo sa labas ng bintana. 20 taon nang lumipas, nagising si Joey para pumasok sa trabaho bilang tagalinis ng bintana. Late na naman siya kaya dali-dali siyang nagbihis at nag-almusal. Bago pa man siya makaalis ay gusto siyang personal na makausap ng manager ng kanyang kapatid na si Michael na may autism. Pagdating niya sa kumpanyang pinapasukan ni Michael, galit ang manager dahil napakialaman ng kapatid niya ang data ng kumpanya at naibunyag ang mga confidential files sa local press. Dahil dito, matatanggal siya sa trabaho ng walang bayad. Nagalit si Joey at sinabi na ito na ang pang-siyam na beses na nawalan ng trabaho ang kapatid niya. Sagot naman ng manager na maswerte pa siyang hindi sila nagsampa ng kasong data theft. Habang paalis sila, nakatanggap si Joey ng isa pang tawag, ngunit sa pagkakataong ito, mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabihan siyang matatanggal din siya sa trabaho kung hindi siya makakarating sa loob ng 2 oras. Wala siyang ibang pagpipilian kundi isama ang kanyang kapatid at magmadaling makarating sa trabaho. Sinubukan niyang patakbuhin ang kanyang motorsiklo ngunit ayaw nitong mag-start, kaya't nagmadali silang sumakay ng bus. Pagdating sa trabaho, sumabay siya sa elevator kasama ang mga CEO ng kumpanya na sina Jeffrey at Gerald. Nang sumakay ang isang buntis na babae, halatang naalibadbaran si Gerald at pabirong sinabi na dapat ay nasa bahay na lang ang buntis. Sa kanyang depensa, sinabi ni Joey na kung bayad ang maternity leave ng buntis ay baka hindi na nito kailangang pumasok sa trabaho. Sa wakas ay nagkita na si Joey at ang kanyang boss na si Derek. Inutusan siya nitong linisin ang pinakamahirap na bahagi ng gusali bilang parusa sa pagpasok niya ng late. Habang nililinis niya ang mga bintana ay sinamahan siya ng katrabaho na si Noah. Si Michael na may autism ay binabantayan ng isa sa mga security guard ng kumpanya. Ngunit nang may kinailangan itong kausapin ay ginamit ni Michael ang pagkakataon upang mag-usisa sa paligid ng kumpanya. Samantala, ini-interview ng isang TV host ang magkapatid na CEO ng Agnian Company kung saan iniulat nito ang paglago ng energy system ng kumpanya, at binanggit ang gala night para sa mga shareholder pagsapit ng gabi. Si Jeffrey ay tila mas matalino, malinaw niyang ipinaliwanag ang mga benepisyong hatid ng kumpanya sa mundo. Samantalang si Gerald naman ay tumatango lang bilang pagsang-ayon sa sinasabi ng kapatid. Sa kabilang banda, tila may paghanga si Noah kay Joey. Habang nakatanaw mula sa mataas na gusali, sinabi niya na ang lahat ng tao ay babalik sa lupa kung saan ito nanggaling. Naitanong niya kung ano kaya ang buhay bago dumating ang mga tao. Ngunit naputol ang kanilang pagninilay-nilay nang makatanggap sila ng mensahe mula kay Derek, na nagmamadaling nagpapaalala na kailangan nilang tapusin ang paglilinis dahil malapit nang magsimula ang party para sa mga shareholder ng kumpanya. Ibinahagi ni Noah ang kanyang pag-aalala para kay Michael, na sinabihan si Joey na ipasyal ang kapatid sa isang magandang lugar pagkatapos ng trabaho. Samantala, habang dinidisenyo ang gala hall, patuloy naman si Gerald sa pagsinghot ng puting pulbos. Lumubog na ang araw, si Joey ay patuloy pa ring nililinis ang bintana ng gusali. Nang dumating si Michael ay nagsabi ito na gusto na niyang umuwi. Ngunit ipinaliwanag ni Joey na hindi pa tapos ang kanyang shift at ang pag-akyat ni Michael doon ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Kaya't kailangan ng kapatid niyang bumaba at maghintay sa ground floor habang tinatapos niya ang kanyang gawain. Halos tapos na si Joey sa paglilinis, ngunit iginiit ni Derek na marami pa siyang bintana na kailangang linisin. Wala siyang magawa kundi magpatuloy upang hindi mawalan ng trabaho. Habang naglilinis siya sa kalagitnaan ng gabi, napagtanto niyang inalis ni Derek ang kanyang kontrol sa lift. Sa isang saglit ng pagkawala ng balanse, halos madulas si Joey. Nahulog ang kanyang sponge na direktang tumama sa nagdaraang lalaki sa ibaba. Samantala, isang grupo ng mga nakamaskara, na sinasabing mga performer para sa gala ang nakapasok sa gusali. Natapos na ni Joey ang paglilinis at tumawag siya kay Derek, nagmamakaawa na pauwiin na siya. Ngunit tila walang hangganan ng pagiging masungit ni Derek, kaya't binaliwala niya ang pakiusap ni Joey at balak pa siyang parusahan ng matindi dahil sa pagpasok ng late sa trabaho. Sa huli ay hinila ni Derek ang lever.
Habang si Jeffrey ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa progreso ng kumpanya sa mga nakaraang taon, nainip naman ang kanyang kapatid na si Gerald. Dinala niya ang kanyang kasintahan sa ibang silid upang gumawa ng mga bagay na hindi kanais-nais. Si Derek at ang iba pa ay inatake at binaril sa control room ng mga nakamaskarang lalaki. Aksidenteng nadaganan ng braso ni Derek ang control, na naging dahilan upang ma-stop si Joey sa lift. Isa sa mga nakamaskara ay isang hacker na nagawang kontrolin ang system at data ng kumpanya. Sa event hall, biglang nagpakawala ng gas ang mga nakamaskara kaya nawalan ng malay ang lahat maliban sa kanilang grupo na nakasuot ng gas mask. Pagkatapos ay sinimulan ng grupo ang ikalawang bahagi ng kanilang plano na nasaksihan ni Joey. Ngunit dahil nasa labas siya ng gusali at walang paraan upang makapasok, wala siyang magawa kundi maghintay ng tulong. Samantala, tumakbo si Michael at nakahanap ng isang ligtas na silid upang makapagtago. Sa ngayon, pinagsama-sama ng mga nakamaskarang lalaki ang mga shareholder at ang mga empleyado ng kumpanya upang ihanda sila para ipagtapat ang kanilang mga katiwalian. Isa sa kanila ay naglabas ng mga baril at ipinamahagi ito sa iba, habang ipinapaliwanag ng hacker na si Z na aabutin ng 4 na oras bago magising ang mga nawalan ng malay. Ang pinuno ng grupo ay nagpakilala bilang isang aktivista na tinatawag na Earth Revolutionists. Ang kanilang propaganda ay nakatuon sa pagtiyak na ligtas ang mundo at ang kapaligiran. Isa-isa nilang i-interviewin ang mga bihag, sa pangakong palalayain kung sila ay makikipagtulungan. Siniguro ni Z na lahat ng radyo ay na-jam upang walang sino man ang makakakonekta sa labas ng gusali. Matapos nilang pagsamasamahin ang grupo, napansin nilang may isang nawawala. Ito ay si Gerald na kapatid ni Jeffrey. Nang tanungin nila si Jeffrey tungkol dito ay tumanggi siyang magsalita, kaya't isa sa nakamaskara ang binalian siya ng daliri kaya napilitan siyang magsalita. Pinuntahan nila si Gerald sa kanyang kwarto at binigyan ng gas mask para makahinga. Nagkataon na nasa labas si Joey na nasaksihan ang nangyayari sa loob. Nang matisod si Gerald at makita si Joey ay sinubukan niyang ipaalam sa nakamaskara na may window cleaner sa labas. Ngunit dahil hindi niya ito makita ay inalis niya ang kanyang maskara. At doon natuklasan ni Joey na si Noah ay isa sa mga nakamaskara. Gamit ang isang trolley, dinala ni Noah si Gerald at isinama sa iba pa. Sinubukan ni Joey na sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit napakalayo niya mula sa ibaba kaya't walang nakakarinig sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon siyang maging maparaan, itinali niya ang kanyang lubid sa lift at nagsimulang bumaba. Samantala, inalis ng pinuno ng grupo ang kanyang maskara at ipinakilala ang sarili bilang si Marquez, sabay habilin sa lahat na manatiling kalmado. Inakala ni Jeffrey na nandoon ang grupo para sa pera, ngunit kinurek ito ni Noah sa pamamagitan ng pananakit sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Z ang isang video na naglalantad ng mga tiwaling gawain ng kumpanya sa loob ng maraming taon. Sa gabi ding iyon, nangako si Marquez na malalaman ng buong mundo ang katiwalian ng kumpanyang Agnian at mga opisyal na kasabwat nito. Sinubukan ni Jeffrey na suhulan si Marquez, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Noah. Kinuha niya ang isang bote ng alak at pilit na isinubo ito kay Jeffrey, dahilan upang pigilan siya ni Marquez. Binalaan ni Marquez si Noah na magpakahinahon at alalahanin ang kanilang plano. Hindi sila naroon upang pumatay, kundi upang magdala ng pagbabago. Ngunit lumalabas na may iba pang plano si Noah dahil inilabas ng kanyang grupo ang mga vest na may nakalagay na bomba. Samantala, nakahanap si Joey ng gel sa loob ng compartment ng lift at ipinahid ito sa bintana. Pagkatapos ay sinindihan niya ito kung saan kitang-kita mula sa labas ang mensaheng SOS. Napansin ito ng mga tao sa ibaba ng gusali at sa mga oras na iyon ay inaasahan nilang may darating na mga pulis. Nang malaman ito ni Marquez ay agad niyang inutusan si Noah na puntahan ang window cleaner upang harapin ito. Sinamantala ni Gerald ang kaguluhan at mabilis na tumakbo patungo sa isa sa kanyang mga silid. Samantala, natagpuan ni Noah si Joey. Inutusan niya si Z na itaas ang lift na sinasakyan ni Joey. Tapos ay banaling ni Noah ang atensyon sa tumakbong si Gerald. Unang nakasunod si Marquez sa silid ni Gerald upang pigilan itong makatawag. Habang nagpapambuno ang dalawa ay aksidenteng pumutok ang baril. Pagdating ni Noah ay tinutok niya ang baril kay Gerald, ngunit pinigilan siya ni Marquez at sinabihan na huwag padalos-dalos dahil malapit na nilang makamit ang kanilang layunin. Sa halip na sumunod ay agad na binaril ni Noah si Marquez. Kasunod nito,
Pinapatay rin niya ang mga miyembrong tapat kay Marquez. Tapos ay tinapon niya sa labas ng bintana ang katawan ni Marquez at binaril si Jeffrey sa binti para hindi ito makatakas. Kinuha ni Joey ang baril sa paanan ni Marquez. Dumating ang kapatid niyang si Michael ngunit mabilis itong nagtago nang may marinig na paparating. Nang marinig ni Noah ang mga sirena ng pulis ay tumawag siya sa emergency hotline at nagkunwaring isa siyang bihag. Inutusan ni Noah si Joey na barilin ang mga tao sa ibaba kundi ay papatayin niya ang walang malay na buntis. Walang nagawa si Joey at pinaputukan ang mga nasa ibaba ng gusali. Dumating ang helicopter at pinuntirya ng sniper si Joey bilang pangunahing sospek. Inutusan ni Noah si Z na ilipat ang $33 million mula sa account ng kumpanya papunta sa account ni Joey upang magmukhang siya talaga ang may sala. Dumating si Detective Claire at agad na binigyan ng ulat tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng isa sa mga investigador na ayon sa profile ni Joey, dati siyang kasapi ng Marines. Maya-maya lang ay dumating na rin ang ground operating officer at naghihintay ng utos para barilin si Joey, ngunit pinigilan siya ng detective at sinabing huwag munang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Malaki ang posibilidad na hindi siya kasama ng mga terorista. Sa sandaling iyon, nalaman nila na nakatanggap si Joey ng halagang $33 million at inisip ng mga opisyal na kailangan na siyang patayin. Ngunit iginiit ng detective na maghintay pa ng kaunti. Lumapit si Joey sa katawan ni Marquez at kinuha sa bulsa nito ang cellphone. Biglang gumalaw ang lift, dahilan upang mahulog ang katawan ni Marquez, ngunit nagawa ni Joey na makakapit. Kalaunan, nakatanggap si Detective Claire ng tawag mula kay Joey. Sinasabing huwag siyang barilin at nagmamakaawa na tulungan ang kanyang kapatid na manatiling ligtas. Samantala, ang lahat ng shareholders at kasali sa kumpanyang Agnian ay kinukunan ng video habang isa-isa nilang inamin ang mga anomalyang ginawa nila. Sa masusing pagsisiyasat sa activist group, nakita nila ang isang lumang video ni Noah noong siya ay nagpo-post bilang isang aktivista tungkol sa pagsagip sa kalikasan. Si Marquez ay isang pasipistang aktivista na sangkot sa maraming operasyon upang pahinain ang ilang gawain ng Agnian nang walang mga nasawi. Nang matuklasan nilang si Noah ang pumatay kay Marquez ay itinuring nila itong isang terorista. Sa loob ng gusali ay sinuot kay Noah ang electronic braces na detonator ng bomba. Kapag tumigil ang tibok ng kanyang puso sa loob ng 5 segundo ay sasabog ang buong gusali. Sinubukan ng detective na makipag-usap kay Noah upang palayain ang mga bihag, ngunit sinabi niya na ang mga opisyal ng Agnian ay inaamin pa ang kanilang mga katiwalian. Pagkatapos nito ay magpapalaya siya ng ilan sa kanila at palalayain ang natitira kapag nabigyan ng hustisya ang pagsira ng mga opisyal ng Agnian sa kalikasan. Habang nakikipag-usap, napansin ni Noah ang isang grupo ng mga pulis na papalapit sa gusali at sinabi sa kanila na may 5 segundo sila para umatras. Pagkatapos makita ang kanilang posisyon, pinasabog niya ang isang bomba na pumatay sa 5 pulis. Napagtanto ni Detective Claire na ang hepe ng ground operations ay kumilos nang hindi niya nalalaman. Galit na binalaan niya ang hepe na huwag na itong uulitin. Napanood ni Z sa balita ang tungkol sa mga plano ni Noah at nagsimulang magduda kung kailangan niya pang sundin ang mga inuutos nito sa kanya. Tinawagan ng detective si Joey upang ipaalam ang sitwasyon sa loob ng gusali. Nagsabi si Joey na gusto niyang makapasok sa gusali upang iligtas ang kapatid niya at mga bihag. Ilang saglit pa ay binalaan si Joey ng detective sa nakita nitong pampasabog. Mabilis siyang kumilos gamit ang kanyang kasanayan mula pagkabata. Inakyat niya ang mga bintana at nakatawid sa kabilang panig bago ito sumabog. Sa lakas ng impact ay nawalan siya ng balanse. Sa tulong ng detective ay inutusan niya ang sniper na barilin ang bintana upang makapasok si Joey sa gusali. Di nagtagal ay nabasag ang salamin sa kinatatayuan ni Joey sa tulong ng kanyang kapatid. Nalaman ng grupo ni Noah na buhay pa si Joey kaya tinugis siya ng mga ito. Nagtago ang magkapatid sa generator room habang hinahanap sila ng mga kaalyansa ni Noah. Nagawang madaig ni Joey ang isa sa kanila at tinalo ito sa pamamagitan ng pagdikit ng mukha nito sa steam pipe. Sinubukan ng pangalawang lalaki na magpaputok, ngunit nahampas ito ni Michael sa ulo gamit ang Thor hammer. Binalikan siya ng lalaki at inihagis. Mabilis na kinuha ni Joey ang baril upang patayin ang kalaban tapos ay binaril niya ang isa pang lalaki na kalaban ni Michael. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang babae at tinutukan si Joey ng baril.
Nagawang mabutas ni Joey ang tubo dahilan upang sumingaw ang mainit na steam at mapahiyaw sa sakit ang kalaban. Nakaligtas sa matinding init, nagsimulang maglaban ang dalawang babae na parehas ang kasanayan sa pakikipaglaban. Nagawang makuha ng kalaban ang baril ngunit nang di sinasadyang mahulog ni Michael ang isang granada ay sumabog ito, dahilan upang tumilapon ang kalaban sa labas ng gusali at mahulog. Inihanda ni Z ang video na ipapakita sa mundo, ngunit sa talumpati ni Noah, binanggit niya na sa oras na makita ng mundo ang video ay patay na silang lahat na nasa loob ng gusali. Hindi ito ang napagkasundoan nila, kaya sinubukan ni Z na tumakas. Ngunit hinabol siya ng kasamang lalaki at binaril. Nang tutuluyan na siya ng lalaki ay dumating si Joey at binaril ito. Nakarating sina Joey at Michael sa control room, at nagawa ni Michael na tanggalin ang video bago ito makita ng publiko. Tinawagan ni Joey si Noah upang ipaalam na sira na ang kanyang plano dahil tinanggal na niya ang ebidensya. Ngayon, ang lahat ng kanyang ginawa at mga pagpatay ay nawalan ng kahulugan. Bago sila umalis ay kinuha ni Michael ang hard drive ng computer. Tinawagan ni Joey ang detective upang sabihan na habang tinutugis siya ni Noah ay magpadala na sila ng pulis sa loob ng gusali. Nagbilin siya sa detective na alalayan ng kapatid niyang may autism dahil pabababain niya ito ng building. Ibinigay ni Joey ang kanyang lokasyon kay Noah upang habulin siya nito habang ang mga pulis naman ay papasok sa gusali. Sinabi ng detective sa operatiba na huwag patayin si Noah dahil kapag tumigil ang tibok ng puso nito ay sasabog ang mga bomba at babagsak ang buong gusali. Nagawa ni Joey na masakote ang isa sa mga naniniwala kay Noah at pinatay ito. Habang ang mga pulis naman ay nagawang patahimikin ang mga bantay sa mga bihag. Isa pang lalaki ang tinutugis si Joey ngunit naunahan niya ito. Natagpuan ni Joey si Noah na nakaupo at naghihintay sa kanya. Hinamon ni Noah si Joey na barilin siya upang mamatay na silang lahat. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng dalawa hanggang sa masukol ni Noah si Joey sa semento. Hiningi niya ang hard drive, ngunit sinabi ni Joey na wala ito sa kanya, kaya't sinubukan ni Noah na magpakamatay. Pinigilan siya ni Joey at nagawang itapon ang baril mula sa kanya. Tapos ay kinuha ang detonator ng bomba nang hindi namamalaya ni Noah. Muli ay nagkaroon sila ng matinding labanan hanggang sa masipa ni Joey si Noah na nagawang makakapit sa lubid. Nang sabihin ni Noah na talo na si Joey ay ipinakita niya ang detonator bracelet. Pagkatapos ay sinipa ang lubid dahilan upang tuluyan ng mahulog si Noah mula sa itaas ng gusali. Sa wakas ay ligtas at payapa na ang lahat. Lumapit ang detective kay Joey upang hingi ng hard drive, ngunit nagsinungaling siya at nagsabing wala sa kanya ito. Nang magtanong siya kung maaari bang sa kanya na lang ang 33 million, sinabi ng detective na kailangan niya itong ibalik. Ilang araw ang lumipas, ang leaked video ng magkapatid na Milton at mga shareholder ng kumpanya na umaamin sa kanilang mga kasamaan ay naging viral sa social media at balita. Sa huling eksena, nagkaroon ng pagkakataon si Joey na ipasyal ang kanyang kapatid.